Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano, kung wrong spelling yung nakalagay na pangalan nyo sa titulo. Ano? So, nangyayari po yun. So, ang i-share ko sa inyo is yung based sa actual ko na situation na nangyari sa akin dati, previously. Kasi, kung makita nyo po dito sa screen, pa-flash ko po dito, ito po yung aming titulo na which is nabenta na po namin, na-acquire ko po noon, matagal na. Hindi ko po napansin kasi dati akong nagkatrabaho sa labas. Dati rin po akong OFW kabayan bago ako nag full-time sa real estate dito sa Pilipinas. Bago ako pumasok, bago ako naging ahente, nakapasok na ako dito sa isang real estate developer as a land acquisition supervisor. Then now is acting assistant manager. So ngayon, direct po tayo dito sa topic. Ano po ang gagawin nyo? Baka mayroon sa inyong nakaka-relate, kung di man kayo, mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, mga kakilala nyo, na yung pangalan niya sa titulo is mali po ang spelling, no? So, paano po ba nangyayari? Unang-una sa lahat, paano po ba nangyayari yung mga pagkakataong ito na mali yung spelling na nilalagay sa titulo? Maaari pong yung nung nag-execute po kayo ng DOAS o yung Deed of Absolute Sale, nung nangyari yung bentahan, is mali po yung nailagay dun sa DOAS, sa Deed of Sale, at nanotaryuhan po ito ng abogado na hindi nyo po napapansin. So, yun po, mga kabayan, napakahalaga po na kapag nag-execute tayo ng Deed of Absolute Sale, i-check po nating mabuti yung nakalagay, yung spelling ng pangalan natin kung tayo ay married, yung pangalan ng asawa natin, tsaka lahat ng mga detalye na nakalagay po sa Deed of Absolute Sale. Kasi yun po yung magiging basis, yun po yung magiging basehan ni Registry of Deeds naman sa paggawa ng bagong titulo under the new buyer's name, under po sa pangalan nyo. Pero sa case ko naman, ito naman is, sabi ko nga, ang share ko sa mga content ko sa mga vlog ko is based on my actual experience, at dito naman based on my actual na naging situation dati. Ito nga po, mali yung pangalan ko, instead na single G, yung Reggie, ang nangyari po is double G. Sabi ko nga, hindi ko napansin dati, hindi pa ako active sa real estate, matagal na ito. Dati po akong OFW and nasa labas po ako ng bansa nung lumabas po itong titulo. So, pinalakad lang din po namin. So, ayan nga po, paano po nangyari ito? Hindi po ito dahil sa DOAS. Hindi po dahil sa Deed of Absolute Sale, kasi pumirma po ako ng DOAS and chinek ko po yung spelling ng pangalan ko at lahat ng mahalagang detalye is tama po sa Deed of Sale. Pero nung lumabas po yung titulo, again, wala nga po ako dito and na-overlook na po siguro, hindi na isang tabi na namin kasi ako at yung asawa ko dati wala nga po dito sa Pilipinas, naitago na sa baul. Hanggang sa dumating yung time na nabenta namin yung property. And doon nga po nagka-problema doon kami nagkaroon ng konting hassle kasi si seller na mismo ang nag-ayos doon sa pagpapakorek doon sa titulo. At kagandahan nga niyan is active na ako sa real estate. Nahasa na ako, natuto na ako kasi nagsimula ako bilang ahente, pumasok sa real estate developer, nagkaroon ng mga connection sa mga sangay ng gobyerno at nalaman ko na yung pasikot-sikot ng bentahan ng lupa at lahat ng transaksyon from basic to advanced. Kaya naging madali po yung pagko-correct namin. Pero pag sa inyo po nangyari ito, it's either magdadaan po kayo ng korte, magpipetition po kayo sa court para kukuha ng court order para uutusan si Registry of Deeds na papalitan po, na i-correct yung spelling ng pangalan nyo sa may titulo. Which is, ibig sabihin nun, gagastos kayo siyempre magbabayad kayo ng abogado, malaking gastos din po yun. Tapos yung oras, hindi po yun natatapos ng ilang araw lang. Buwan po ang hintay nyo bago ma-correct po yun. Pero kung nangyari naman po sa Registry of Deeds at paglabas ng titulo, nakita nyo agad on the same day na, oy, mali yung spelling ko, but double G, halimbawa, pangalan kita, Reggie din pangalan mo, halimbawa, ikaw ay junior, hindi nilagay yung junior, or yung middle initial mo, mali. Let's say may mali sa spelling ng pangalan mo at kare-receive mo lang yung titulo. Or 1 week after, or 1 month after, kasi may certain, depende po kasi sa Registry of Deeds, may kanya-kanya silang lead time. Halimbawa sa iba, 6 months after may issue yung bagong titulo, yung transfer certificate of title na binili mo, dapat maabisuhan mo si RD kung may mga concern ka, kung may mga napansin kang mali sa inisyu nilang bagong titulo sa iyo.
Pero pag lumagpas na doon sa lifetime nila, dadaan ka na po sa otherwise ibang paraan. Pero sa akin, dahil nga medyo ano na ako sa real estate, ang ginawa namin is inalam ko yung concerned BIR. Kasi may mga BIR naman na tumatanggap, may mga BIR office, RDO office at RD na tumatanggap ng magpapagawa ka lang ng affidavit of discrepancy. At yan po yung ginawa ko for your information. Yan po mga kabayan. At least nagka-idea po kayo. Ang ginawa ko po sa case ko, kasi may mga RDO office at RD na tumatanggap po ng affidavit of discrepancy. Notarize, papanotary ko sa abogado at isasubmit ko lang doon sa BIR para mag-proceed na po sila sa computation. Kasi yung sa BIR, hindi po nila kukumputan, hindi ka po bibigyan ng computation sheet ng CGT at DST, hindi mo mabayaran yun, hindi mo makukuha yung certificate authorizing registration kung walang computation. Siyempre, hindi ka makapagbayad sa bangko. Hindi nila gagawin yun kapag yung documentary supporting documents mo is may discrepancy, may hindi nagtatama. Yun nga po, yung pangalan mo, mali ang spelling or incomplete documents, hindi ka po kukumputan. So, ang ginawa ko, nagpagawa po ako ng affidavit of discrepancy at tinanggap naman, may nilapitan ako sa BIR at tumatanggap naman sila ng ganon. So, nakumputan po yun, ganon din po sa RD, naging tuloy-tuloy ang proseso. So, yan po. At sana nagka-idea, I hope nagka-idea kayo, nag-get nyo yung idea na isang option nyo yon. Well, kung sa RD naman nangyari, sa Registry of Deeds, dagdag kaalaman, halimbawa, on the second day, third day, or on the first month, napansin nyo na typographical error, pwede nyo po itong isubmit, ibalik sa Registry of Deeds for correction. Magsasubmit lang po kayo ng ID, birth certificate nyo, yung original title, tsaka authorization sa RD for correction. Yung birth certificate, tsaka yung ID, kasi doon nila ibabangga naman sa record nila kung tama yung the correctness of the spelling of your name against doon sa titulo na ginawa nila ng mali ang spelling. Kaya kinukunan kayo ng birth certificate and valid ID. So, ayan po, sasubmit nyo for correction and after a month or few days, makukuha nyo na po yung newly issued title na corrected na under your name. Kaya napakahalaga po, pag lalabas yung titulo sa RD, basahin nyo po letra by letra. Napaka-importante po yun kasi kapag lumagpas sa lead time ng Registry of Deeds at hindi nyo napansin na may mali, ang last resort po niyan is kailangan nyo ng court order. Kailangan nyo mag-petition sa korte. Kailangan nyo lumapit sa abogado na mag-assist sa inyo. At ang ibig sabihin po niyan, kailangan nyo ng mas malaking budget. So, ayan lang po. Hopefully may natutunan kayo. May mahalaga kayong natutunan ulit sa short video natin ngayong araw. And sa mga susunod kong video, tatalakayin ko pa yung mga ibang tanong naman